Sama-sama tayong magiging saksi. Naka-heightened alert ang PNP sa buong bansa dahil sa mga posibleng rally at mass action kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili sa Villamor Air Base ang eroplanong lulan ang dating Pangulo. Ang latest na sitwasyon doon, sinaksihan lahat ni Katrina Song. Katrina? Pia, mahigit doble na ang bilang ng mga pulis na nagbabantay sa mga gate dito sa Villamor Air Base sa Pasay. Dumating din dito si Vice President Sara Duterte. Ito ang mga isinisigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon dito sa harap ng Gate 5 sa Villamor Air Base dito sa Pasay. Pasado alas 7 ng gabi nang magkaroon ng girian sa pagitan ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte at ng ilang pulis. Dahil dito, lumapit ang mga supporters ng Pangulo sa gate. Nagkaroon ng bahagyang tulakan, ngunit agad namang humarang ang mga pulis. Kaya naman kung dati ay sa labas lang ng gate ang mga pulis na nagbabantay, ngayon mahigit doble na. Bawat gate din dito mula gate 1 hanggang gate 5 ay may mga nakabarikadang mga pulis. Ang mga sumusuporta naman sa Pangulo, emosyonal. Nakita ko yung nalisen yung criminality, corruption, and etc. And during the pandemic, imagine kung hindi siya ang president yung time na yon, di ba? I don't know kung nandito tayo ngayon. Matanda na si Tatay Diggs para gaganyanin nila, di ba? Takot na takot sila eh. Nagsindi rin ng kandila ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Paraan daw nila ito para ipakita ang protesta sa pag-aresto dito. Hanggang mag-alas 7 ng gabi kanina, habang nasa Villamor Air Base at kaharap si PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre, kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sabi ng dating Pangulo sa IG stories ng kanyang anak na si Kitty. I am very sure, I'm a lawyer, abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Wala tayong extradition treaty. At saka lang withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? Isa si Torres sa mga naghain ng arrest warrant laban sa dating Pangulo kaugnay sa crimes against humanity dahil sa drug war. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, nandito naman tayo sa government facility. Yes, so, escape is not a problem. Impossible dream. Sabi ni Torres sa dating Pangulo, pwede siyang magsama ng 3 kompanyon. May bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. You can have a choice of 3 other companions, sir. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte, isinuko ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Filipino citizen sa mga foreign power. Tahasang paghamak daw ito sa ating soberanya at insulto sa bawat Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng Pilipinas. Giit ng bise na kababalik lang sa bansa mula sa Hong Kong. Ipinagkait sa kanyang ama ang kanyang mga karapatan. Hindi raw siya dinala sa karampatang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Pang-uusig daw ang ginagawa sa dating Pangulo. Pia, sa kasalukuyan ay nandito pa rin si Vice President Sara Duterte at sinusubukan pa rin nga niya na pumasok dito nga sa Gate 1 ng Villamor Air Base. Sa panayam natin sa kanya kanina, sinabi rin niya na halos 30 minutes na raw siyang nag-aantay dito para papasukin, ngunit hindi pa rin daw siya pinapapasok. Kaya naman sinabi raw sa kanya ng kanyang ama na kapag hindi siya papapasukin ay umalis na lamang daw. Kanya rin sinabi na kagabi ay nagkausap sila ng kanyang ama at mukhang okay naman daw ang kanyang ama at gusto idaan ito sa legal o yung mga nangyayari kailangang idaan daw lahat sa legal. Panawagan din ng Vice Presidente na huwag i-deflect ang mga issue dahil may mga totoong issue na kinakaharap ang bayan. Nagbabala rin ang Vice President sa lahat na mag-iingat umano sa darating na eleksyon dahil magiging puno raw ito ng pandaraya.
At yan na muna ang latest mula dito sa Pasay. At live mula dito sa Villamor Air Base sa Pasay, ako si Katrina Son para sa GMA Integrated News. Tina, meron ba tayong impormasyon kung nasaan ang ibang miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Halimbawa, ang kanyang common law wife na si Hanilet, pati ng kanyang anak na si Kitty, na mula pa kanina umaga ay kasama na niya. Ang tanging impormasyon na meron tayo, Pia, ay yung mga kasama kanina ng dating Pangulo, katulad ng kanyang anak at si Hanilet, ay naiwan sa loob ng Villamor Air Base dahil tanging bilang lamang daw yung mga sumama doon sa eroplano kung saan nakasakay ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pia? Katrina, may nakita kami movement sa iyong likod. Yan ba ay, tama ba nakita namin, may gumagalaw na ba yung eroplano sa mga sandaling ito? Yung eroplanong Lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakita namin yung mga taga-suporta kanina sa likuran mo ay biglang nagkaroon na rin ng movement. Pia, mula sa aking kinakatayuan, hindi natin matanaw kung may movement na ba doon sa eroplano. Pero yung mga nandito kanina na mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay nagpulasan ngayon. Pero nakikita natin na may panayam or may ongoing interview sa ating likuran. Hindi lang natin masiguro kung sino ngayon ang kanilang kinakausap. Ngunit bago tayo mag-live ay nandito si Vice President Sara Duterte, nandito din si Senator Bongo. Pia? Alright, so Katrina, para dun sa mga kapuso natin na nanonood noon, may nakikita po tayong live na kuha dyan po sa Villamor Air Base ng eroplano na nagtataksi na o gumagalaw dyan sa runway o sa tarmac dyan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kukumpirmahin lang natin kung yan na nga mismo ang eroplanong Lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, okay, base sa ating impormasyon, ito na ngayon, Katrina, ito na yung mismo eroplanong Lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nakikita natin na gumagalaw ng eroplano. Mga kapuso, mula pasado alas 8 ng gabi po, ay nasa loob na ng eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niya ang kanyang dating Cabinet Secretary or dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea. At mula noon ay nandun lang sila sa loob ng eroplano. Wala tayong impormasyon mula sa loob ng eroplano. Wala pang kinukumpirma kung saan papunta ang eroplano. At kanina natanong si Vice President Sara Duterte kung sino nga ba ang may-ari ng pribadong eroplano ito dahil ito po ay isang chartered flight. At hindi rin malinaw na nasagot ni Vice President Sara Duterte kung kaninong eroplano ito. Pero ngayon po, naghihintay po tayo dahil nakita nga po natin sa video mula po kanina sa pag-usad po ng mga pangyayari sa buong araw na ito, malinaw rin po na sinabi po ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede siyang magsama ng 3 kompanyon sa eroplano. Pero sa ngayon, uulitin po natin, hindi pa natin makumpirma kung saan pupunta o kung ano ang destinasyon ng eroplanong Lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon po, maki-update po tayo dyan sa flight na yan at makikibalita tayo sa ating saksi sa Villamor Air Base sa Pasay City na si Ian Cruz. Ian, anong latest? Yes, Pia, ang area ko, nandito tayo sa labas ng NAIA. Pero sa ngayon, Pia, nakikita na natin na nagtataksi, gumagalaw itong private plane na sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre sakin nga din yan, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, ang kanyang abogado. Pia, walang nagsasabi sa atin ng direkta kung saan nga ba patungo itong eroplano, pero may mga impormasyon na bago ito tumulak ng The Hague sa the Netherlands, ay mag-stop over muna ito sa Dubai, dyan sa United Arab Emirates. Dahil napakahaba ng biyahe papuntang Europa. Ang papunta ng Middle East ay mahigit 7 oras at papunta naman doon sa The Hague ay mahigit 7 oras. So kinakailangan talaga na yung ganitong mga klaseng private plane ay nag-refuel dahil nga yung sa flight distance na kapasidad niya. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong pag-taxi, itong aeroplano dito sa runway ng Manila International Airport. Pia, galing niya lamang doon sa Villamor Air Base at kasalukuyan nga na nag-rolling pa rin ito dito sa gilid nga ng runway ng Manila International Airport. So sa ngayon, Pia, ay halos nawawala na ito doon sa vantage point natin dahil paliko na ito doon sa main runway sa mga sandaling ito. Nakita rin natin doon sa mga published na larawan
na mayroon din na mga kasama na mga taga-law enforcement at siyempre meron doktor dyan na sinasabi na para sa kanyang kalusugan naman. So yan muna ang latest mula rito sa kinaroroon natin. Balik sa iyo. Ian, may nakuha ba kayong manifest ng pasahero na nasa loob ng eroplano para malaman natin kung bukod kay Executive Secretary Medialdea, sino-sino nga ba ang lahat ng mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng eroplano? Sino-sino yung mga kinatawan ng ating pamahalaan, pati na rin yung kanyang mga iba pang napiling kompanyon? Well, yes, sa ngayon ay wala hindi nakapagbigay sa atin ng mga otoridad niyan, pero base nga doon sa mga larawan na na-publish at galing doon sa mga aliado ni dating Pangulo, puti at ay may mga sundalo tayo, may mga pulis, may mga men in uniform din na nandoon, pero yan ay subject for verification pa natin hanggang sa mga sandali. Alright, Ian, dyan sa pwesto mo sa Villamor Air Base, sabi mo paliko na nga yung eroplano at hindi na masyadong natatanaw. Pero dyan sa pwesto mo, ano pa ibang mga movement na nakikita mo? Well, Pia, napakalayo ng vantage point natin talaga at this point. So nakita lang talaga natin yung paggalaw nitong eroplano at kanina ay siyempre nakita natin yung paglapit ng coaster, yun na ngayong hudyat na sasakay na. Mula doon sa coaster, binaba ang dating Pangulo doon at sinakay siya sa eroplano, and from then on, napakahaba Pia ng oras na pinaghintay at kani-kanina nga lamang namin nakita ang paggalon sa Pia. Alright, maraming salamat. Makikibalita ulit kami sa iyo. Ian Cruz, nag-uulat mula po sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pagdating po niya galing Hong Kong, isinbi agad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court noon pang Biyernes. At hanggang mailipat siya sa Villamor Air Base ay kwestiyon ng kampo ni Duterte ang pagkakaaresto sa kanya at ang jurisdiksyon ng ICC. Saksi, si Maki Pulido. Sa loob pa lang ng eroplanong sinakyan niya galing Hong Kong, may kausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol saan nila'y arrest warrant. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Bago pa lumapag ang flight ni Duterte, lalo pang naghigpit ang seguridad sa NAIA at nagkalat ang mga pulis. Dumating sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre, kasama ang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bit-bit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Sa FB Live ni Alex Paul Monteagudo, dating National Intelligence Coordinating Agency Chief ni Duterte, nakuha ng nag-uusap sa labas ng boarding gate sina Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Paglabas ng eroplano, kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, anak na si Kitty, pati sarili nilang mga security at mga dating gabinete. Nakunan sa Instagram Live ni Kitty ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet bago tumungo sa VIP area ng NAIA Terminal 3. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado rin. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi warrant. Isinakay si Duterte sa coaster ng PNP sa labas ng NAIA kasama sina Hanilet, Kitty, mga abogado at mga dating cabinet secretary niya. Mula airport, nagtungo sila sa Villamor Air Base kung saan binasahan ng Miranda rights si Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen. Pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines. Must be murders, hindi lang ito. At kung bakit sa Villamor siya diniretso. Shoot to me now
the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kinwestiyon naman ng ilang miyembro ng dati niyang gabinete ang jurisdiksyon ng ICC. Chief General naman kayo. Alam niyo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso pinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa Jargo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? Sa loob ng Kalayaan Hall, pinakain ng dating Pangulo at chinekap ng doktor. Maghapon naman sa labas ng airbase ang mga abogado niya. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant. Wala naman. Bandang hapon, ipinadala kay Duterte ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. March 7, inilabas ng ICC pre-trial chamber ang warrant of arrest para sa dating Pangulo. Tinanggap ng pre-trial chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas ang summons mula sa korte. Pero dahil 2019 pa tumiwalag sa Rome Statute ng Pilipinas at hindi na state party ng ICC, Interpol ang nagproseso ng warrant. Dati pa sinabi ng pamahalaan na susunod sila kung idadaan sa Interpol ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center on Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng Law Enforcement Agency, ang PNP, bagay na ipinatupad ng CIDG. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Padulyon ang nagbasa ng ICC notification. Tiniyak ng punong taga-usig na naayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korteng nag-issue nito. Kay CIDG Chief Torre, humirit ang pamilya ni Duterte na dalhin siya sa ospital. Ang gusto ni Torre sa Villamor Air Base na isagawa ang booking procedure. Pero gusto ng pamilya ni Duterte gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. 80 years old siya. Sa isang punto, hinila pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilang sa Pilipino ang nahuli kayong araw na ito? Ilang Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the statute. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Ilang oras matapos ihay ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumulog ang kanyang kampo sa Korte Suprema. At sa mga social media posts ng kanyang anak na si Kitty, sumipa raw sa lagpas 300 ang glucose level ng dating Pangulo, kaya pinayuhan siyang magpa-admit. Saksi, si Salima Refra. Sa Instagram stories ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty, mag-aalas 6 ng gabi, naka-nasal cannula ang dating Pangulo at ang caption, nangihina na raw ang kanyang ama. Walang isang oras matapos ang post na yan, nag-post si Kitty na pinipwersa umano ang kanyang ama na bumiyahe sa eroplano. Ito lang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany the hard way. Ma'am. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Ipinost din ni Kitty ang medical certificate ng kanyang ama. Sumipa raw sa 328 ang kanyang glucose level at pinapayuhang ma-admit siya sa ospital para maiwasan ng acute diabetes complication. Noong inaresto ang dating Pangulo, susunduin sana siya ng mga kasamang doktor at ambulansya ni Senador Bongo sa NAIA. Pero bigo silang makalapit. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Idiniretso si Duterte sa Villamor Air Base, kaya doon naman nagtungo si Go. Pero hindi rin siya pinapasok.
At kahit nang sunduin siya ng partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia, hindi ito umubra. Bababa na ako para... Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Hindi pa rin sila pinapasok kahit nang babain ni Avancenia ang mga sundalong bantay. Yung po sir ang instruction, na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction namin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa para pigilan ang pagsunod ng Pilipinas sa ICC at sa pagpapatupad ng warrant nito laban kay Duterte. Sa petition for certiorari and prohibition, sinabing labag sa batas ang pagtalima ng Pilipinas sa warrant ng ICC at pinikwestiyon ang constitutionality ng pag-aresto sa kanya. Hiling din ng petitioner temporary restraining order, preliminary prohibitory and mandatory injunction at permanent injunction and prohibition na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at pagtulong sa Interpol sa pagpapatupad ng anumang legal na aksyon mula sa ICC. Hiling din sa petisyon na kung arestado na nga ang pagpapalaya sa mga petitioner na sina Duterte at De La Rosa at iba pang konektado sa ICC investigation. Since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the International Police, Interpol. We are earnestly praying to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, AFP Chief General Romeo Browner at Bureau of Immigration Commissioner. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga respondent. Samantala, sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi raw bunga ng batas sa Pilipinas ang mga kinakaharap ni Duterte, kundi ng ICC. Kaya hindi raw tama na sisihin niya ang pamahalaan. Dapat daw makakuha ang mga abogado ng dating Pangulo ng kopya ng mga kaso laban sa kanya para malaman kung bakit siya pinaaresto. Wala raw kinalaman ang Philippine domestic laws sa kanyang problemang legal. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Nagtipon sa iba't ibang lugar sa bansa ang ilang grupo at mga naulila umano sa extrajudicial killings sa Duterte drug war. Umaasa silang ang pagkaaresto ng dating Pangulo, unang hakbang tungo sa hustisya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Bit-bit ang mga litrato ng mga pinatay sa Duterte drug war. Nagtipon sa isang misa ang kanilang mga kaanak sa isang simbahan sa Payatas, Quezon City. Si Teresita Campo, inabutan pang buhay ang anak niyang si Jonald habang nakahandusay sa kalsada sa Payatas noong November 27, 2016. Ni hindi niya alam kung dahil ito sa sumbong sa droga, dahil pinatay at hindi nalitis. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Bigla namang pinasok ng mga pulis ang bahay ni Maria Belen Daa noong August 21, 2016 at pinatay umano ang anak niyang si Marcelo Daa Jr. at 4 na katrabaho. Yung pumasok ng mga pulis may dalang bayong at ang laman manok, yung pala ang laman sa ilalim ay baril. Nakikiusap yung isa na ikulong lang sila, nakaluhod. Ikinatuwa nila ang pagkakaaresto kay Duterte na nawaraw ay mapanagot sa mga pagpatay. May kulong po siya. Yan lang po. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung
Dapat hindi niya pagpapatayin. Ang misang ito ay naglalayong magbigay pasasalamat sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ipanalangin na rin ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na offer na yung warrant of arrest kay Presidente Duterte at possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court at ito ay talagang maging taon na ng jubileo, kalayaan at hustisya, lalong-lalo na para sa mga AJK families na nag-survive. Sa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish, may mensahe rin ng tiyuhid ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kinalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa isa sa mga abogadong tumutulong sa reklamo, nangangalap pa rin ng impormasyon ang ICC. Investigation pa rin. Ito kasing, itong stage na to, hindi pa siya kaso. Inimbestigahan kasi ngayon, sino ang may kasalanan. Ang hinihingi ng ICC ay impormasyon. Okay. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay uusad tayo. Sa Welcome Rotonda, nagtipon din ang iba't ibang grupo at mga kaanak na mga pinaslang sa drug war. Sinong makakapagsabi na kaming mga dukha, kaming mga mahihirap ay makakapagpa-aresto ng isang makapangyarihan at abusadong tao? Totoo naman na walang kasalanan ng mga mahal namin sa buhay. Bakit binigyan kaagad ng kamatayan? Hinatulang kaagad. Pero ang kagaya ni Duterte, bakit binibigyan siya ng protection? Nabigyan pa siya ng pag-asa na makulong sa magandang kulungan. Naiiyak ako kanina pa nang nalaman kong nahuli na si Duterte. Talagang napaiyak po ako, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Umpisa pa lang ito. Sana tuloy-tuloy pa. Naglabas din ng pahayag si dating Senador Laila de Lima na halos 7 taong nakulong noong termino ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga kritiko noon ng drug war. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Update po tayo sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base. Saksi live si James Agustin. James? Pia, alas 11:03 ngayong gabi ng tuluyan na makalipad yung eroplano na lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula po yan dito sa Villamor Air Base. At dito sa labas naman, sa Gate 5 ay nananatili yung mga supporters ng dating Pangulo. Nagpapatuloy po yung sinasagawa nilang programa dito. At kanina, habang nagtataksi yung mismong eroplano doon sa runway na sakay nga itong dating Pangulo, ay napatakbo yung mga supporters. Malapit mga kapuso, kasalukuyan pong nagbibigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos. Babalikan po natin si James Agustin. Pakinggan po natin si Pangulong Marcos. Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common-law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival,
Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Will that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can. We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC.
Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ng Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address this? Mga kapuso, yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagsilbi ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idiniin po ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagsilbi ng arrest warrant ay dahil hiniling ito ng Interpol at hindi dahil ito ay galing sa ICC or International Criminal Court. Ilang beses pong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang request para isilbi o para ihain ang arrest warrant ay nanggaling sa Interpol, at dahil mayroon tinatawag na commitment ang ating bansa sa Interpol, ay wala raw siyang ibang magagawa kundi sundin o tuparin itong hiling ng Interpol. Sabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos, makailang beses na raw tayong tinulungan ng Interpol, kaya marapat lamang na tuparin natin ang ating commitment sa Interpol. At sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na sinunod ng ating pamahalaan lahat ng necessary legal procedures para maisilbi ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos na rin ang nagkumpirma na ang eroplanong lulan si dating Pangulong Duterte ay papunta na sa The Hague, Netherlands, at doon po haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga inihain sa kanyang kaso na crimes against humanity. At sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman daw ito kaso ng political persecution. Idiniin rin niya na ito po ay nagsimula noon pang 2017 bago pa siya naging Pangulo, at ang kaso raw ay nagsimula nung panahon pa niya nung nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel.
para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.